mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, yun ho mga traditional jeepneys kailangan munang kuha ng special permit mula sa LTFRB para muling makapamasada ayon sa DOTR. Ang palasyo nilinaw na hindi lahat ng roadworthy jeep ay makakabiyahe sa susunod na linggo. Transport Group naman inalmahan ng bagong panuntunan ng DOTR. Traditional jeepneys, unti-unti na umanong inaalis sa kalsada ayon sa piston. Ang COVID-19 cases sa Pilipinas lampas na sa 33,000. Bagong bayanihan law, posibleng kailanganin para sa tuloy-tuloy na government efforts laban sa COVID-19. Dating Pangulong Gloria Arroyo pinuri naman ang decisive action ng Duterte administration laban sa COVID-19. Ang DSWD umaasa na mas maayos na distribusyon ng emergency cash subsidy sa second tranche ng Social Amelioration Program. At 2019 bar passers nag-oath-taking online. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balita, hatid po ng buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasamang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw ng Biyernes mga kabrigada, June 26, 2020. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. At ako naman, Brigada Lay Baguio. Brigada Balita. Mga kabrigada, binigyan din ng Department of Transportation na kailangan po ng mga operators ng traditional jeepney na kumuha muna ng special permit mula sa Land Transportation Office para mapayagan ang mga ito na muling makapasada sa susunod na linggo. Ito'y matapos sabihin ng DOTR na kailangan pumasa ng mga traditional jeepney sa emission test at roadworthiness test. Ayon kay DOTR Senior Consultant Alberto Swansing, kailangan din ng LTO na inspeksyonin ang pisikal na kondisyon ng mga jeepney, katulad na lamang ng itsura ng mga upuan o kung pakarag-karag na ang mga sasakyan. Ipinunto ni Swansing na limitadong bilang ng traditional jeepneys lamang ang papayagang makapasada sa susunod na linggo, ngunit sa mga ruta lamang na hindi na nadadaanan ng mga bus, tren at ng mga modernized jeepneys. Kamakailan ay tinapat ni Presidential Spokesman Harry Roque ang mga traditional jeepney operators na walang kasiguraduhan na makakabalik pa ang lahat ng roadworthy jeepney sa kalsada. Karapatan po, wala pong kasiguruhan. Ang sinasabi natin, kung kulang pa po ang masasakyan matapos ang bus, ang modern jeepneys at ang mga UVs, ay papayagan po natin ang ilang mga jeepneys na deemed to be roadworthy. Brigada Balita. Sa kaugnay na balita mga kabrigada, inalmahan naman ng ilang grupo ng transportasyon ang guidelines ng Department of Transportation para mapayagan ng makapamasada ang traditional jeepneys sa gitna ng ipinatutupad na quarantine measures sa National Capital Region. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, mariin nilang kinukundina ang pamimilit ng LTFRB at DOTR na sila ay pag-applyin ng special permit kung sana'y maliban sa buga ng Tambutso ay titingnan na rin ang pisikal na kanyuan ng kanilang mga jeepneys. Ginit ni Floranda na meron silang prangkisa para mapayagan na makapamasada sa loob ng 5 taon. Pinunto rin ni Floranda na ibinigay ang nasa 579 na ruta sa traditional jeepneys sa National Capital Region. At sa ginagawa ngayon ng gobyerno ay tila gusto nito na tuluyan na silang alisin mula sa mga kalsada. Nilinaw naman ni DOTR Senior Consultant Alberto Swansing na kung sakaling mapayagan ng mga traditional jeepneys na bumiyahe, ay hindi naman mananatili ang mga ito sa kalsada habang buhay. Ayon sa opisyal, papayagan lamang
na mag-operate ang traditional jeepneys hanggang December 30 at pagkatapos ay kakansilahin na ang lahat ng kanilang mga prangkisa. Brigada Balita. Coronavirus Disease 2019 News Update. Mga kabrigada, sa ibang balita na tayo, lumampas na sa 33,000 ang bilang ng COVID-19 infections sa buong bansa. Base po sa tala ng Department of Health, ayon sa DOH, umabot ito sa 33,069 matapos itong madagdagan ng 778 na bagong kaso. Dagdag pa ng DOH, nasa 415 ang itinuturing na fresh cases habang nasa 363 naman ang late o mula sa backlog ng ahensya. Sinabi din ng Health Department na naitala nito ang 255 na bagong recoveries at 8 bagong namatay. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, tanggap muna tayo ng mga report. Yung bagong bayanihan law, posibleng kailanganin para sa tuloy-tuloy na government efforts laban sa COVID-19. Si Brigada Ramak Kausari sa balita. Brigada Ramak, brigada mo! Brigada Live Report. Naniniwala si Presidential Spokesperson Harry Roque na posibleng kailanganin ng isang panibagong bayanihan law para magtuloy-tuloy ang government efforts na tumutugon sa epekto ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ito ni Roque matapos mapaso ang Bayanihan to Heal as One Act kung saan ay nakapaloob ang emergency powers ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Roque, posibleng magpatawag ang Pangulo ng pagpupulong para madetermina kung kinakailangan ng special session ng Kongreso para sa mga pagsusulong ng mga bagong batas tulad ng stimulus package. Ipinunto ni Roque na sa pamamagitan ng Bayanihan to Heal as One Act ay nawala ang stringent measures sa procurement process na dahilan kung bakit hindi nagkulang sa medical supplies ang bansa na kailangan para labanan ng COVID-19. Ibinahagi rin ni Roque na nagawa ng gobyerno na ayudahan ang nasa 12 million hanggang 18 million na benepisyaryo sa Social Amelioration Program. Ibinahagi naman ni Roque na naging maganda ang paghawak ng bansa sa health crisis dahil kung ikukumpara sa iba ay di hamak na mas konti ang mga napaulat na nasawi sa Pilipinas. Yan ang ulat atid ng Power Cells Herbal Capsule, tudo ka ng sakit. Ito si Brigada Ramak Kausari ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Samantala, dating Pangulo at dati ring House Speaker Gloria Arroyo, pinuri po ang decisive action ng Duterte administration laban sa COVID-19. Si Brigada Jen Bayot sa balita. Brigada Jen, ibrigada mo! Brigada Live Report. Pinuri ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang naging tugon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa COVID-19 crisis. Sinabi ni Arroyo sa virtual forum kasama ang House Economic Affairs Committee na mataas ang respeto niya ngayon para sa lahat ng opisyal ng gobyerno na nakikipaglaban sa COVID-19 arena at pati na sa frontliners na inaalay ang kanilang buhay. Ayon sa dating Pangulo at Speaker, naging very decisive ang tugon ng Pangulo sa krisis. Tiwala si Arroyo na kakayanin ng Pangulo na makaisip kaagad ng remedial measures sakaling may mangyaring muli sa health sector. Sinabi ito ni Arroyo habang sinusuportahan ang 1.3 trillion pesos economic stimulus measure. Samantala, hinimok naman ni Arroyo ang Pangulo na mag-focus sa pagpapabangon sa ekonomiya matapos ang mahabang lockdown period. Matatandaan na dumaan rin ang administrasyong Arroyo sa tatlong pandemya kabilang na ang SARS crisis noong taong 2003, bird flu outbreak noong 2006 at swine flu noong 2009. Yan ang report hatid ng Guard C. Calcium Ascorbate, katawang healthy achieve sa Guard C. Ito si Brigada Jan Bayot ng Brigada News from Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang DSWD naman umaasa sa mas maayos na distribusyon ng emergency cash subsidy sa second tranche ng Social Amelioration Program. Si Brigada Maricar Sargan sa balita. Brigada Maricar, ibrigada mo! Brigada Live Report. Natutunan
Iniimbestigahan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang leksyon nito sa pamamahagi ng Emergency Cash Subsidy sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAP. Sinabi ng DSWD na umaasa ito sa mas maayos na distribusyon ng second tranche ng pinansyal na ayuda. Ayon kay Social Welfare Undersecretary Renny Glenn Pahe, nadetermina na nila ang mga hamon sa DSWD nang ipamahagi ang first tranche ng SAP at ngayon meron na silang solusyon para sa mga ito sa second tranche. Anya, plano ng DSWD na gumamit ng digital payment platforms sa distribusyon ng cash aid at ang Relief Agad mobile app na paraan upang makakonekta kaagad ang SAP beneficiary sa DSWD data bank na magpapakonti sa procedures ng encoding at iba pang validation requirements. Sa taya ng DSWD, aabot sa 13.5 million na pamilya, kabilang na ang 5 milyon sa waitlist ang makikinabang sa second tranche ng SAP. Pero sinabi ni Pahe na maaari pang magbago ang naturang bilang habang hinihintay ang local government units sa pagpapasa ng kanilang listahan ng mga validated families. Samantala, ibinahagi ni Pahe na nasa 1,545 mula sa 1,634 LGUs ang nagkamit ng 100% completion rate sa distribution ng first tranche. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule, Tatagal Ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Samantala, yun hong mga 2019 bar passers nag-oath-taking online. Si Brigada Ernie Napukaw sa detalye. Brigada Ernie, ibrigada mo! Brigada Live Report. Sa kauna-unahang pagkakataon ay isinagawa ng mga bagong abogado na nakapasa sa 2019 bar examinations ang kanilang oath-taking online. Sinabi ni Justice Estela Perlas Bernabe na hindi lang maalala ang 2019 bar passers bilang kauna-unahang batch ng mga abogado sa kasaysayan na nanumpa online, kundi pati na rin anyang unang batch na nagsimula ng kanilang legal practice sa gitna ng nakamamatay na global pandemic. Iginit ni Bernabe na kailangan ng legal profession ng mga batang abogado na bihasa sa makabagong teknolohiya sa panahon ngayon. Ipinunto naman ni 2019 bar top notch Sir May Dayan Azores na bagamat anticlimactic para sa ilan ng online ceremony, ay hindi nito binubura ang importansya ng panunumpa na isang paalala sa commitment ng bawat abogado. Dagdag ni Azores, dapat ay maging paalala rin ito na kailangan nilang timbangin ang lahat ng kanilang mga aksyon na ngayon sa kanilang sinumpang tungkulin sa bench, sa bar, sa lipunan at sa kanilang kliyente. Samantala, binigyang din naman ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen, chairman ng 2020 bar exams na naatras sa susunod na taon na may tuturing lamang na qualifying examination ng bar at hindi patunay kung gaano sila kagaling ng mga abogado. Yan ang report hatid ng Yamivit, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Coronavirus Disease 2019 News Update. Mga kabrigada, pumalo na sa mahigit 9.5 million ang bilang po ng mga kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Base po ito sa tala ng Johns Hopkins University. Kasama sa nasabing bilang ang nasa 484,876 death toll at mahigit 4.7 million na recoveries. Nangunguna sa dami ng infeksyon sa 188 mga bansa ang US na ngayon ay may mahigit 2.4 million confirmed cases na. Kabilang po dyan ang 122,481 deaths at 656,161 recoveries. Lumalabas naman sa datos na naunahan na ng Brazil na may mahigit 1.1 million infections ang US sa dami naman ng recoveries. Matapos itong pumalo sa 670,417 habang nasa 53,830 naman ang death toll ng naturang bansa mula South America. Nasa pangatlong pwesto pa rin ng Russia na may 613,148 na infections, habang nasa pang-apat na pwesto naman ang India na may 473,105 na mga kaso. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, sa ating weather update ngayong umaga, wala pong inaasahan na bagyo ang Pag-asa na maaaring mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw hanggang sa linggo. Sinabi po ng Weather Bureau
na Intertropical Convergence Zone ang umiiral ngayon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, magiging bahagyang maulap ang papawirin sa Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon ngayong araw. Ibig sabihin, maganda ang panahon sa mga nabanggit na lugar, ngunit asahan pa rin ang tsansa ng pulupulong pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Sa Bicol Region naman at sa Mimaropa ay iiralang maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa epekto pa rin ng ITCZ. Paalala po ng Pag-asa, maaaring maging mahina hanggang katamtaman na kung minsan na may kalakasan po ang pag-ulan na idinudulot po ng ITCZ na maaari naman maging dahilan ng pagbaha o pagguho ng lupa. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Biyernes. Sa palitan ng piso kontra US dollar, 49.99. Sa Canadian dollar, 36.65. Sa Singaporean dollar naman, 35.94. Sa euro mga kabrigada, 56.09. Chinese yuan 7.06. Saudi Riyal 13.33. At sa Japanese yen sa 47 centavos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinala po ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed Drive Max Coffee at ang Yummy Pick. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po, Brigada Lay Baguio. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang 104.7 Brigada News FM, the Music and News Authority.